Marahil isa ka sa tulad ko na sobrang dami ng pinagpipili ang motor. Hindi na makatulog sa dami ng pinagpipilian. Halika, guluhin natin ang isip mo. Dahil sa video na ito, baka mahanap mo na ang talagang para sa'yo. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Isang dekada na ang nakalipas. Subukan nating magbalik loob sa pagmomotor. Sa bidyong ito, ipapakita ko sa inyo kung bakit Gravis ang napili ko. Spec sheets muna tayo. When it comes to its engine, it's powered by 125cc 4-stroke, air-cooled with single overhead cam, single cylinder with 2 valves. Max power nito ay 9.3 horsepower at 8,000 RPM, and ang max torque naman nito is 9.5 Nm at 5,500 RPM. When it comes to its engine and performance, meron siyang fuel injection and naka-CVT automatic transmission na siya na belt-driven. Ang compression ratio naman ng engine nito is 9.5:1 and meron siyang bore by stroke na 52.4 mm by 57.9 mm. Now, when it comes to its curb weight, 102 kilograms lang siya, and when it comes to its seat height, 780 mm. Ground clearance nito is 135 mm and overall dimension niya is 1,915 mm in length, 690 mm width, and 1,115 mm in height. Meron din tong wheelbase na 1,275 mm. When it comes to its fuel tank capacity, it can hold up to 4.2 liters at ang oil capacity naman niya ay 0.8 liters. When it comes to its brakes, naka front hydraulic disc brake na siya and then rear mechanical drum naman sa likod. Suspension niya is telescopic fork, front, and then unit swing, coil spring naman sa rear. When it comes to its tires, naka 12-inch tubeless radials ito and ang front tire niya is 100 by 90 size 12 and ang rear naman niya is 110/90 size 12. Walk around tour muna tayo dito sa harapan ng Yamaha Mio Gravis natin, no. Unang mapapansin nyo dito yung kagwapuhan ng harapan niya, no. Kaya nga tinawag nila tong Baby Aerox kasi ayan, no, may pangil. 'Di ba? Aerox V1, ganyan na ganyan ang itsura. Kaya nga napagkakamalan lagi ito para kang naka-Aerox na, no. Tingnan naman natin yung pinaka-headlight nito. Meron tatlong partition to yung left and right nito para sa low beam mo, and then yung gitna, that's for your high beam. So maganda siya, no, kasi bright white light na yung ilaw niya, no. Maliwanag din kahit sa gabi. Pero syempre, iba pa rin ang naka-MDL kasi yellow yung ilaw nun Pagka yellow, iba talaga yung buga nun, lalo na sa gabi kasi all weather yon, no. And then when it comes to its turn signal, kung mapapansin nyo, naka-bulb type lang siya, no, ordinary lang siya. And titignan nyo yung mukha, no, itong DRL niya, daytime running light, bagay na bagay sa harapan. Panalong panalo. Ang lapad patignan, no, hindi mo kampayat yung motor, diba? Pogi. Cockpit view naman tayo, no. Tignan natin tong handlebar naman ni Yamaha Mio Gravis, no, pati tong brake lever niya. Isa to sa mga nagustuhan ko dito, no, kasi yung brake lever niya parang gawa na siya sa stainless steel, no. So mas mas matibay to, no, and at the same time hindi na rin siya kakalawangin. Pati tong handlebar natin, no, very sturdy, no. Hindi siya kalambutan, no, and hindi rin naman siya plastiki. Rubberized pa rin yung feel niya, no. And at the same time, pang heavy duty na rin siya, no. Tatagal at tatagal to sa'yo. Ganon din yung bar end niya, no. Kung titignan nyo, yung forma din ng bar end, no, hindi lang siya basta bar end lang, no. Ginawan talaga din ng design, no, para magandang tignan. Talagang bagay na bagay sa Yamaha Mio Gravis natin. Tignan naman natin yung salamin, no. Maganda yung salamin nito Ang pinaka-reklamo ko lang talaga dito is yung yung view, medyo limited yung view niya kasi parang naka-zoom in yung view niya, no? Pero kung titignan mo tong likod, ang ganda nung forma niya sa likod, Kaya hindi rin ako nagpalit na ng
side mirror ko kasi maganda na siya And then when it comes to mga switches naman niya, like kagaya nito, high beam, low beam, no? Ang sarap pindot-pindutin ng high beam, low beam niya, no? Talagang very sturdy. Paano ko nasabing sturdy? Kasi kagaya sa ADV 160, no? Maulanan lang, sira na kaagad yung mga switches mo, di ba? Problema na kaagad, palit ka kaagad. So, hindi mo po pwedeng hayaan sa ulan yung motor mo. Unlike this one, no? Kahit mabilad yan, okay lang. Kayang-kaya. Ganda rin ng mga turn signal switches niya. Kahit yung horn, no? Yung pindutan sa horn maganda. Yun nga lang yung horn nito, napakahina. Kaya kung ako sa inyo, bumili na kayo ng bago. Meron akong Piccolo horn na ni-review last time. Check nyo lang yung video ko for that one. Para at least makapag-upgrade din kayo kaagad. And then dito naman sa right side natin, meron yung switch natin para stop-start. I'm not a fan of this one kasi iniisip ko baka mamaya malobat lang din yung battery ko nung hindi tumagal. Kaya hindi ko siya masyadong ginagamit. And then, ang kagandahan dito, meron na rin tayong hazard switch, no? And okay din yung quality ng hazard switch niya. And then, right below that is yung pinaka-ignition switch natin. Instrument cluster naman tayo. Pag open nyo nito, make sure lang din na hintayin nyo na mawala yung animation para safe lagi ang ISC nyo. And then, if you cycle through, dito sa button sa gitna, you can check kung ilan na yung pinaka odometer reading mo, yung pinaka trip meter mo, yung battery, and yung time. Ayan. Kung mapapansin nyo, itong digital cluster na to, parang medyo darkened, no? Naglagay na kasi ako dito ng smoke or black na screen protector, kaya ganyan yung itsura niya. Pero kung wala ito, then definitely sobrang liwanag niya, no? Regardless of day and time. Meron na rin tong echo meter, and then speedometer mo nasa right, and then yung left mo naman is yung para sa fuel gauge. Pag-usapan naman natin yung pinaka front shocks nitong Yamaha Mio Gravis natin, no? Nung nabili ko tong Yamaha Mio Gravis, isa ito sa mga medyo deal breaker for me. Kasi sobrang tagtag for me, no? Please don't get me wrong, malambot talaga yung pinaka shocks nito. Pero dahil sa sobrang lambot niya, madali siya mag-bottom out. And because madali siya mag-bottom out, syempre ramdam mo yun sa kamay mo, magiging tagtag yun. And also yung rebound niya, no? Yung rebound nung stock na front shock natin, no? Medyo violent yung pag-rebound niya. Kaya talagang parang pasmado or nanginginig na yung kamay ko nung ginagamit ko to Parang gusto ko na ibenta. Buti na lang napakadaming po pwede maging solusyon nito, no? Unang-una kung nagtitipid ka po, pwede ka magpalit ng Aerox na linear shocks. Yung Racing Monkey, usually yun yung ginagawa nila, no? Tapos palit ka lang din ng ng oil mo, no? Para ma-repack mo siya. And then pagka medyo galante ka naman, po pwede mo dalhin kay AV Moto, no? Nasa 2,000 plus ata yung nila pa repack, no? And kapag dinala mo naman kay GPC Tuning, sa 2,000 plus mo, kasama na yung linear spring doon. Silipin naman natin yung pinaka fuel lead nitong Yamaha Mio Gravis, no? Kung mapapansin nyo, nasa harapan na siya. Very convenient, very easy access. So panalong panalo din to, no? Isa sa mga magandang features niya. And na rin siya, no? Spring loaded na siya. Kaya napakaganda ng response nung pinaka fuel lead nito. And at the same time, yung pinaka fuel tank niya nasa ilalim, no? So maganda yan para sa center of gravity nitong motor. Mas magiging maganda yung handling niya because nasa ilalim yung pinaka fuel tank mo. Usapang upuan naman tayo, no? Ito yung isa sa mga nagustuhan ko dito sa Yamaha Mio Gravis. Kasi unang-una makapal yung upuan, no? Pangalawa, firm. And at the same time, ang lapad. Swak na swak talaga sa puwet ko, no? Yan kasi isa sa mga problema ko wala akong masyadong puwet kaya very appreciated ko itong upuan ni Yamaha Mio Gravis. Plus the fact na komportable din kahit OBR mo dito, no? Yung pinaka OBR mo, pagka sinakay mo dito sa likod, talagang komportable. Hindi siya tinifid sa foam at sobrang firm niya. Napakasarap gamitin, no? At isa pa sa matutuwa ka talaga dito, no, is yung pinaka underseat storage niya, no.
Buksan natin yung pinaka underseat storage niya. Pakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung underseat storage nito. 25 liters lang yan, no? 25 liters lang. Pero ang galing ng pagkakagawa ni Yamaha dito, no? Dahil wala nga dito yung pinaka-tangke mo. Medyo mas maluwag siya kumpara sa iba, no? Kumpara sa Click. And kasya buong full face na helmet dito, no? Kailangan lang ipapatihiya mo siya, no? Nakapatihiya siya. Saktong-sakto full face helmet dyan. Kaya kitang-kita mo meron siyang hulma, 'di ba? So paglagay mo ng helmet mo dyan, saktong-sakto 'yon, no? Itong nandito naman sa dulo, ito naman yung para sa battery compartment mo naman. Kung kailangan mo siyang buksan, pindutin mo lang 'yan, no? 'Di ba? Easy access, pindutin mo lang 'yan magkabila. Mababaklas mo na yung battery compartment mo. Kaya sobrang sarap gamitin ito Yamaha Mio Gravis eh. Very convenient. Talagang practical na practical, oh. Pati yung pinakailalim niya, nilagyan nila ng rubber, no? Para at least hindi sasayad yung helmet mo kaagad at mababawasan yung pagiging gasgasin niya, no? Pagka pinatihiya mo dyan yung pinaka-helmet mo. Tignan naman natin itong pinaka-front hook na Yamaha Mio Gravis natin. Meron na siyang built-in na front hook, no? Para at least po pwede kang mag-load dito ng gulay. Diba? Kaya nga gulay board diba? Gulay board is life. Ang disadvantage lang dito is may tunnel yung pinakagitna ng gulay board mo. Kaya kapag malakas yung ulan, hindi mo maitatago yung sapatos mo doon sa pinakagulay board mo. Yun lang yung pinaka main disadvantage niya, no? Pero as far as my feet is concerned, kasya naman kahit 11, size 11 ako, no? Pasok na pasok pa rin siya sa pinaka footboard. Usapang rear shock naman tayo, no? Kung mapapansin nyo, iba na yung pinaka rear shock ng motor ko. Nag-upgrade ka agad ako sa Pro Fender Flash Series. Bakit? Meron kasing karakteristik ang stock shock na hindi ko gusto, no? Number 1, itong rear shock ni Yamaha Mio Gravis, designed or tuned siya for stiffness. Okay? Designed siya for racing, no? Sa mga mabibigat na rider. Pero kung magaan ka lang, medyo alanganin to para sa'yo. Mahirapan ka dito kasi usually magta-top out ka kung magaan ka talaga eh. Parang alug-alug ka pagka sumakay ka gamit ang stock shocks nito. And pagka may OBR ka naman, ayun, komportable, ang sarap dalhin. Suwabing-suwabe yung ride. Ang ayoko lang pagka may OBR ka is nagiging bouncy na yung shocks niya. So doon naman papasok yung pinaka-rebound ng shocks, no? Kaya talagang pinaghandaan ko rin yung pagbili ko ng bagong shocks. Ngayon, yung iba, ang ginagawa nila para makatipid sila, no, pagdating sa mga shocks nila, instead na bumili sila ng bago or ng kapalit, nilalambutan lang nila yung gulong nila, no? Ina-underinflate lang nila to para at least hindi nila masyadong ramdam yung tagtag ng pinaka-shocks natin. Acceleration and brake test, wala tayong maipapakita today, pero when it comes to its acceleration at kung beginner rider ka, then definitely ma-appreciate mo yung acceleration nito, no? Actually, it's been 10 years simula na nagmotor ako, and nung natry ko to, parang nalulula pa nga ako, no, sa pagmamotor given na it's been more than 10 years nung huli ako nagmotor. Pero kung experienced rider ka na, definitely mabibitin ka dito. And kung lagi kami sakay na OBR. Nung nagmarilaki kami, may kasama akong OBR. And then, nung sa mga pataas, no? Pataas na area ng Marilaki, kaya naman mag 50 kilometers per hour. And for me, para sa akin, no? Sufficient na yun para sa akin, lalo na kung paahon or pataas naman. When it comes to braking, dito medyo bitin ng konti, lalo na pagka may OBR ka. Kasi syempre yung braking power mo medyo compromised na, no, kung may OBR ka. And finally, when it comes to his gas consumption, pagka may OBR ako lagi at city driving ako, usually ang nakukuha ko is 33 kilometers per liter. And kapag ka long drive naman na may kasamang OBR, ang usual gas consumption ko is 39 kilometers per liter. So I think hanggang dito na lang muna. And maraming salamat ulit sa pag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, paalam!